Kabanatang 9, sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, mailan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuutan na naging puting-puti, ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming tao na nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kaniya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kaniya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, ano pat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu?" tanong ni Jesus sa ama. "Mula pa po sa kanyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami." "Kung may magagawa," ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kaniya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata, at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya ay hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus,
Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may 2 paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulagang isang mata, kaysa may 2 mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Kabanatang 10. Umalis doon si Jesus, nagtungo sa lupain ng Judea, at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao, at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae.
Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na, mula pa sa aking pagkabata. Magilo siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom, kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una. Nasa daan sila patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kaniya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kaniya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin.
ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kaniya. Iniwaksi niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Kabanatang 11. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Belfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon, at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania.
kasama ang 12, palibhasay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan, at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad na mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kaniya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kaniyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig sa mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kaniya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Pumaroon na naman sila sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa akin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Kabanatang 12. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog, at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinupok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon.
Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ng mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasa saad sa kasulatan? Ang batong itinakwil na mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ilang pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kaniya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titignan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kaniya. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. "Guro," anila, "naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat." Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Maling-mali kayo." Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya't lumapit siya at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba.
Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Sinabi pa ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. At ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at kaniyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog na higit pa sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Kabanatang 13. Nang palabas na si Jesus sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus, nakikita mo ang naglalakihang gusaling iyan? Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga Olibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang palatandaang magaganap na ang lahat ng iyan? At sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo at huwag paninlang kaninuman. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Magpakatatag kayo, sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman at hahampasin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo
ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Makikita ninyo ang kalapastangan ng walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat kalagyan ito. Unawain ito ng bumabasa. At kung ito'y mangyari na, dapat nang tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas, at may magpapanggap na propeta, at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Pagkatapos ng mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin, na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim o hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Kabanatang 14. 2 araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Betania si Jesus, sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan
at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibilisan na iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa niyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusanan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kaniya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kaniyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kaniyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipitinatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na meron ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad, at isa-isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno, at pagkatapos nagtungo sa bundok na mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasa saad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kaniya, sa gabiring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayun din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinamin niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang
mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kaniyang oras ng paghihirap. Ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ang dalatin niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kaniyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kaniya. Sa 2 pagbabalik niya, ay kanyang sinabi sa kanila, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita po si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, tulusan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kaniyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala na lang si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumunod sa kaniya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kaniya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kaniya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputukman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan,
piniringan at pinagsusuntok kasabay ng wikang, "Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo?" At pinagsasampal siya ng mga bantay. Ang mabuting balita ayon kay Lucas. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Lucas ay nagpapakilala kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas ng Israel at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Itinala ni Lucas na si Jesus ay tinawag ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya madadama sa Ebanghelyong ito ang malasakit sa mga nangangailangan. Sa aklat na ito ay nangingibabaw ang kagalakan, lalo na sa mga unang kabanata at na nagbabalita ng pagdating ni Jesus at sa pag-akyat niya sa langit. Ang kasaysayan ng paglago at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano matapos umakyat sa langit si Jesus ay nilalahad din ng sumulat ng Ebanghelyong ito sa aklat ng mga gawa. Sa bahaging 2 at 6, maraming bagay na matatagpuan lamang sa Ebanghelyong ito. Tulad ng awitan ng mga anghel at ng pagdalaw ng mga pastol ng ipanganak si Jesus. Gayun din ang banggit tungkol sa batang Jesus sa loob ng templo at sa mga talinghaga ng mabuting Samaritano at ng alibughang anak. Ang diin sa Ebanghelyong ito ay nasa panalangin, sa Espiritu Santo, sa bahaging ginanap ng kababaihan sa ministeryo ni Jesus at sa pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan. Kabanatang 1. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na mumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ng anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingit at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Si Pedro naman ay naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. "Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga Nazaret," sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro. "Hindi ko nalalaman. Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo,"
Sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, ang taong ito'y isa sa kanila. Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok uli ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaito mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kabanatang 11. Nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasa saad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay nilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nahawak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiagong bata at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsusunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Na magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay.